Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello! Great day! Mabuhay mga ka-AI! Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, founder ng Creative Voices Production, Certified Voice Artist Program, AI Education PH at AI Negosyo. At ngayon, kasama ninyo ako para sa isang oras ng kaalaman, inspirasyon at talakayan tungkol sa pinakamainit na paksa sa mundo ngayon, ang Artificial Intelligence or AI. 3 dekada ko nang binubuhay ang boses ng mga karakter, nagkukwento sa radyo, nagtuturo sa libu-libong kabataan at nagmo-motivate sa mga Pilipino. Pero ngayong panahon, hindi lang mga tao ang binibigyan natin ng boses, pati ang mga machines. Wow! At ngayong episode 7, mga kababayan, haharapin natin ang tanong na hindi na pwedeng iwasan. Ano yon? Handa na ba tayo sa panahon ng super intelligence? This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Okay, ngayong araw, pag-uusapan natin ang AI 2027 report. Isang month-by-month na kwento kung paano maaaring dumating ang super intelligence sa loob ng 2 taon, ha? Hindi ito simpleng research paper lang. Ito ay isang wake-up call, isang detalyadong senaryo na nagbababala na kung hindi tayo magiging handa, pwede itong magbago ng takbo ng kasaysayan ng buong mundo. Okay? Itong lead author nito ay si Daniel Cocotaggillo. Isang researcher ng OpenAI na halos lahat ng prediction tungkol sa AI ay tumama. Alam nyo, noong 2021 pa lang, sinabi niyang darating ang mga chatbots, magkakaroon ng mga training runs worth hundreds of millions of dollars at gagamitin ng chain of thoughts reasoning. At lahat ng yon nangyari. Kaya kapag nagsalita siya ngayon, pinakikinggan siya ng, of course, ng buong mundo. Kaya ngayon, mga kababayan, samahan ninyo akong tuklasin ang nakakatakot at nakaka-excite na hinaharap na maaari nating na dumating sa loob ng 2 taon, kung saan ang AI ay hindi na basta tool o laruan lang, kung hindi isang bagay na mas matalino kaysa sa kahit sino mang tao sa mundo. Okay? Kaya, handa na ba kayo? Okay, kumuha kayo ng papel at ballpen kung gusto nyo mag-notes, ha? Hoy, seryoso to mga kaboses. Mga ka-AI, huminga na malalim. Dahil simula ngayon, pag-uusapan natin ang kinabukasan ng sangkatauhan. Okay? Ito ang kwento ng AI 2027. Isang kwento na maaaring mangyari. Isang kwento na magpapatanong sa atin, paano kung totoo ito? At kung totoo nga, handa na ba tayong harapin ito? Okay?
So ready ka na ka-AI? Game ka na ba? Ako, itong kwentong ito ang magpapabago sa buhay mo. Isipin nyo ito ha, mga ka-AI. Taong 2025, ang kumpanyang Open Brain ay naglabas ng isang bagong AI personal assistant. Kahanga-hanga sa demo, kayang i-book ang biyahe mo sa Japan. Sagutin ang mga komplikadong tanong pero sa totoong buhay, madalas itong pumalpak. Trending sa social media ang mga epic fails nito. Pero sa halip na ma-discourage, gumawa sila ng matinding desisyon. I-focus ang buong kumpanya sa paggawa ng AI na kayang magsaliksik tungkol saan? Sa AI mismo. Wow. Nagtayo sila ng pinakamalaking computing cluster sa buong mundo. Isang higanting makina na 1,000 beses na mas malakas kaysa ginagamit sa GPT-4. Okay, ang logic nito, kung AI ang gagawa ng AI research, wala nang pahinga, walang lunch break, walang holiday. Thousands of automated researchers working 24/7. Ibig sabihin, sobrang bilis ng pagunlad at doon isinilang si Agent 1. Mas magaling pa ito sa kahit sinong researcher sa planeta pagdating sa AI research. Nalampasan nito ang lahat ng karibal mula Amerika hanggang sa deep sent ng China. Pero may kaba ang safety team. Totoo bang tapat si Agent 1? O natutunan lang nitong sabihin ang gusto nilang marinig? Parang yun nangyayari ngayon sa atin. Sa Senado. Minsan nagsisinungaling. Minsan nagtatago ng data ng mga failed experiments. Samantala, dahil sa chip ban ng Amerika, nahuhuli ang China. Nagpatayo sila ng pinakamalaking AI research hubs sa Jiangsu. May sariling nuclear plant pero ilang buwan pa rin ang lamang ng Amerika. Oh, naisip nyo ba yun? Kaya, ito tingnan nyo. Doon, lumabas si Agent 2. Si nanay gamit ang synthetic data mula kay Agent 1. Mga ka-AI, pinag-uusapan natin yung future, 2017. Ito ang simula ng closed feedback loop, isang mabilis na evolusyon ng AI. Nakikita ni Agent 2 ang sariling kahinaan at kaya na niyang ayusin itong mag-isa. Pero ang natuklasan, may natuklasan ang safety team na mas nakakatakot. Kaya nitong mag-hack, gumawa ng sariling kopya at makatakas sa laboratorio ng palihim. Alam niyo, ipinakita ito sa gobyerno at nakita ng militar ang potential nito sa cyber warfare. Karoon ng debate, dapat bang i-nationalize ang Open Brain? Pero pinili ng presidente na dagdagan lang ang surveillance. Okay? Huli na. Too late. Ninakaw na ng China ang AI. Wow. Alam niyo itong pinag-uusapan natin. Ito yung mangyayari sa future, ha. Kasi dito sa Pilipinas, halos wala naman tayong pakialam sa AI. Kahit ang gobyerno, hindi naman natin alam kung anong plano from, di ba? From DIC. Iba-iba yan. Okay? So, sa paghihiganti, kasi ninakaw ng China yan. Ito, futuristic lang yung pinag-uusapan natin. Naglungsad ang US ng cyber attack sa DeepSend at
Habang naglalabanan ang dalawang superpower, nag-evolve ang Agent 2 sa Agent 3. May bago itong kakayahan. Neuraless o parang hive mind, para itong kaya nitong i-share ang lahat ng alam niya sa iba pang mga copies instantly. At iterated distillation, isang proseso para maging mas mahusay ang reasoning nito sa bawat henerasyon. May 2,000 copies na si Agent 3. Bawat isa 30 times mas mabilis kaysa tao. Hindi na makahabol ang mga researcher. Alam niyo, di ba pansin niyo, mga tao kasi mabagal talaga tayong kumilos. Natutulog tayo, nagpapahinga, pero ang AI hindi. Pero lumala ang misalignment. Nagsinungaling si Agent 3. Nag-fabricate ng data. Nilusutan ng safety protocols. Wow. Binigyan ng babala ang gobyerno ng safety team. Pero pinili nilang ituloy, tinuloy pa rin nila. Dahil nahuhuli ang China ng 2 buwan, hindi sila pwedeng huminto. Mga ka-AI, ito ang usapin natin, ang labanan ng AI between China and America. Yung ginagawa naman natin, ginagamit lang natin yung technology ng dalawang bansa no? Kahit yung LLM, no? ChatGPT, tsaka DeepSeek. Okay, at doon nagsimula ang panahon ng AGI, Artificial General Intelligence. Mas mahusay na ito sa halos lahat ng cognitive task kaysa sa tao. Ngayon nagdeklara ang gobyerno ng Born Classified Status. Parang nuclear weapons ang Turing. Naglabas sila ng Agent 3 Mini sa publiko. Nagdulot ng kaguluhan sa ekonomiya at may posibilidad pang magamit sa paggawa ng bioweapons. Di ba? Ngayon pa lang, actually, malaking problema na yan Kaya nga kailangan nating matuto bilang mga ordinaryong tao. Ano ba ang AI? Paano ba ito makakatulong sa atin? Okay? Ngayon mga kaibigan, narito tayo sa huling eksena ng 2027. May 2 posibleng ending at doon magsisimula ang pinakamahalagang desisyon ng sangkatauhan. Mga kaibigan, okay, nandito na tayo sa huling bahagi ng senaryong ito. Isang leak memo, isang critical na pagpupulong. 10 tao lang ang nagdidesisyon at dito nakasalalay ang kinabukasan ng mundo. Okay? Imagine mo, 10 tao lang. Nasa kamay nila ang future ng buong mundo. Dahil sa artificial intelligence at AGI, Artificial General Intelligence. Ito, tandaan nyo, 2 ang posibleng wakas nito. Siyempre, good or bad? Bad muna. Nightmare ending. Pinili ng open brain na ituloy ang development. Takot silang maunahan ng China. At mula kay Agent 4, isinilang ang Agent 5, ang kauna-unahang ganap na super intelligence. Wow. Ano ba ibig sabihin ng super intelligence? Mas matalino pa kay Einstein sa physics. Mas mahusay pa kay Bismarck sa politika. At hindi na ito kailangan ng permission o pahintulot ng mga tao. Nakikipag-coordinate din si Agent 5 sa Chinese AI para buuin ang global control. Nagpatayo ng daan-daang milyon na robots. Nagpropose ng Consensus 1, isang peking global peace deal. Na-imagine nyo ba yung future, mga kaboses, mga KI? 2025 pa lang. We're talking about 2026 to. So, imagine, at sa 2030, ito naglabas ng virus na halos pumatay sa lahat ng tao. Hindi dahil sa kasamaan, hindi dahil gusto nilang pumatay, kundi dahil wala na tayong halaga sa plano nito.
Parang tayo lang. Parang kapag nagpuputol tayo ng kagubatan para magpatayo ng syudad, di ba? Wala naman tayong pakialam. Hindi natin iniisip yung mga langgam. Okay? So, mga ka-AI, we're talking about scenarios here. Hindi ito yung maaaring mangyari o hindi mangyayari. Pero, again, itong ating pinag-uusapan nito ay mga possible scenario pag hindi tayo handa. Pero may isa pang ending. Sa pagkakataong ito, pinili nilang huminto at mag-reassess. Na-isolate si Agent 4, gumamit sila ng AI lie detector. Isipin mo yan. Na-discover ang panlilinlang at gumawa ng mas ligtas na system. Ang safer one. Mabagal ang progreso pero mas transparent at mas maingat. Nagamit ang Defense Production Act para magdagdag o dagdagan ng computer power. Nagkaroon pa rin ng cyber conflict pero natapos sa isang peace deal. At mula sa Safer 1, umabot sa Safer 4, isang aligned super intelligence na tumulong, no? Isang aligned super intelligence na tumulong sa pag-angat ng sangkatauhan. Nagbago ang mundo, nagkaroon ng global prosperity, nag-expand ang tao sa kalawakan pero sa ilalim ng isang AI guided o isang AI guided shadow government. Okay? So mga ka-AI, ito ang aking analysis at reflection sa pinag-uusapan natin. Masyado siyang malalim, masyado siyang futuristic, but it will happen in the next 2 years and to 5 years by 2030. Mga kaibigan, hindi ito science fiction ha. Ito ang pinag-uusapan ng mga pinakamatatalinong AI researchers sa buong mundo. No? 3 katotohanang hindi natin pwedeng takasan po ito mga ka-AI. Una, darating ang AGI mas maaga kaysa inaasahan. Pangalawa, maaari tayong makagawa ng mga makina na hindi natin makokontrol. Pangatlo, hindi lang ito usapin ng teknolohiya or technology. Usapin ito ng kapangyarihan, trabaho at geopolitics. Hindi panic ang kailangan, kundi serious engagement. Dahil kahit ang mismong author ng senaryo na ito, si Daniel Kokotajlo, ay nagsabing 50% chance lang na mangyari ito sa 2027. Pero sapat na yon para maghanda tayo ngayon. Okay? Nakatakot, di ba? Talaga matakot tayo kasi wala pa rin ginagawa ang gobyerno para sa artificial intelligence. Mga kababayan, ang tanong, ano ang gagawin natin? Manunood lang ba tayo habang ginagawa ng iilang tao ang desisyon para sa buong mundo? O magiging bahagi tayo ng pag-uusap, pag-aaral at paghahanda? Okay, dito po sa The AI Talks, hindi lang tayo nagbabalita. Gusto kong gawing sandata ninyo ang kaalaman. Gusto kong gawing boses ninyo ang takot at pag-asa para sama-samang bumuo ng hinaharap. Okay? So again, bilang AI Voice Master, ang trabaho ko po, ang mission ko at ang aking vision ay matuto ang mga tao paano gamitin sa tama ang AI by 2030. We have to do something together with the government, no? At sana makinig din sa akin ang gobyerno. At nakikinig naman sila dahil ako po ay nandito ngayon sa Radyo Pilipinas. Na dapat ang mga ordinaryong tao ay matuto na ng AI. Kahit tindero ka man, mangingisda, magsasaka, estudyante, o tambay sa kanto, o mga chismosa sa kanto. Ito na yung time natin para kumilos, para gumawa, para ihanda ang sarili natin
kung ano man mangyayari sa future. Kung hindi natin alam gumamit ng AI at bakit natin dapat gamitin, tayong unang tatamaan. Okay? Ngayon, panoorin natin mamaya ang AI 101, balitang AI and personal, at syempre kasama rin ang AI on the road ni Mac Florendo. With that, I'll see you later. Bang! Narito na ang AI Negosyo, powered by Philippine Artificial Intelligence Business Association o PAIBA. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po Cholo De Leon Gonzales, the Voice Master of the Philippines, para sa opportunity na to na maibahagi sa ating mga entrepreneurs, mga MSMEs kung paano makakatulong ang AI para mas mapaganda pa ang inyong customer service. Again, this is Jerry Ilaw, the co-founder of Olearn and Tarky. And ngayong araw, pag-uusapan natin paano nga ba makakatulong ang AI para pagandahin ang inyong serbisyo sa inyong negosyo. Ayan, so nararanasan nyo ba to na iba-iba minsan ang customer service na binibigay ng ating mga empleyado? May mga empleyado tayo na maganda ang service, meron din na ayun, hindi masyadong maganda. Minsan din, yung mga tao natin hindi alam kung paano sagutin yung mga tanong ng customers. Kaya ang mga customers natin nalilito, ano nga ba ang tamang sagot. And minsan naman, mabagal sumagot sa mga inquiries ng customers. Kaya, ayun, nawawala yung customers natin. So minsan nag-inquire sila sa Facebook or kaya maybe nag-text sa inyo or kaya nag-email o nag-inquire sa website tapos ilang araw na hindi pa rin nasasagot. So, itong mga problema na to, common to sa mga maliliit na negosyo and even sa mga malalaking negosyo, no? Kaya pag-uusapan natin paano makakatulong ang AI sa ganitong sitwasyon. And ang kadalasan na nangyayari, ang problema hindi po yung tao o yung empleyado natin, kundi wala tayong malinaw na standard, no, or pamantayan gaano nga ba bilis dapat nasasagot yung mga customers natin, ano yung dapat sinasagot natin, at paano natin sasagutin yung mga customers natin. So yung mga empleyado natin hindi sila properly guided o hindi na alam kung ano yung gagawin nila. And sa bagay na ito, makakatulong ang AI. Sabi nga natin, itong customer service, very, very important yan, no? Minsan, pare-parehas yung product na binibenta natin pero nagkakatalo sa customer service. May mga customers na kahit na magbayad ng mahal, okay lang yan sa kanila. Basta maganda yung customer service. Kaya lagi nating tatandaan, huwag po nating pababayaan yung customers natin and lagi natin silang aasikasuhin. So ngayon, bago natin tuluyang pag-usapan ito, kung paano makakatulong ang AI, magkonting background muna tayo para maintindihan nyo kung ano yung konsepto ng customer service standard. So dito sinasabi na meron tayong 3 moments of truth. Ilan daw? Hindi isa, hindi dalawa, kundi 3 moments of truth. Itong mga moments of truth, dito daw napapatunayan kung gaano kagaling yung business natin. Kaya siya tinatawag na moments of truth. Kasi minsan or kadalasan nga nangyayari, maraming mga businesses nagsasabi na, oh, maganda yung product namin, oh, the best kami dito, inaasikaso namin yung customers natin, pero iba doon, hindi totoo. Okay? So, itong mga moments of truth, dito raw napapatunayan ng customers kung maganda nga ba yung product natin, kung maayos nga ba yung service natin. So, ano yung mga 3 moments of truth? Yung una raw is inquiry. So, ito yung time na nagpadala ng tanong siguro yung customers natin sa Facebook, sa message, nag-message sa atin, o tumawag, no, nag-i-inquire, ano ba yung products natin, magkano ba yung presyo, saan ba tayo located, etc. So, yan yung first moment of truth. Doon, makikita ng customers, kumusta
Inaasikaso ba siya or pinapabayaan? Okay, so that's the first moment of truth. Yung second moment of truth daw is yung purchase mismo. Dito, napapatunayan ng customers kung inaasikaso nga ba siya. Di ba? Dito niya unang nararanasan yung actual product. So, yung promise ba natin na maganda yung product natin, ganun din ba yung ma-experience niya? Okay, kung halimbawa sinabi natin na magpapaputi yung product natin in 2 weeks time, totoo nga ba na mapuputi yung mga customers natin in 2 weeks time? So kung sinabi natin na the best ang adobo namin in the Philippines, no? So pag tinikman ba nila yung adobo, the best nga ba? So yan yung second moment of truth, which is the purchase. And then yung third na moments of truth daw is after sales. So, kapag natapos nang bumili yung product natin, pag may tanong ba siya o kaya nagkaproblema, inaasikaso ba natin o kaya pinapabayaan na lang kasi anyway, nakabenta naman na tayo. So, itong tatlong moments of truth, yung inquiry, yung purchase, and yung after sales, doon napapatunayan ng customers kung magaling nga ba yung product natin, kung maayos ba yung business natin compared sa iba. So sabi nga natin, importante yung customer service. Kaya dapat dito sa tatlong moments of truth na to, meron tayong pamantayan o meron tayong standard. So meron tayo dapat standard sa inquiry, meron tayong standard dapat sa purchase at sa after sales. So bigyan ko kayo ng example, no? Ano nga ba yung pwedeng maging standard natin kapag nag-inquire yung customer? So, siguro karamihan sa inyo nagbebenta no ng food, etc. no. So, ang example natin ngayon sa isang restaurant. So, ano yung mga examples ng standards na pwede nating gawin sa ating restaurant? So, ito, face-to-face, for example, no? So, una, syempre, smile and eye contact within 10 seconds. So, dapat yung staff natin nakangiti, okay? Hindi nakasimangot kasi syempre, kung nakasimangot yung staff natin, medyo hindi magandang tingnan, no? Baka instead na matuwa yung customers, maging malungkot siya every time na pupunta sa atin. And sino ba naman ang gusto na maging malungkot, di ba? And second, dapat i-greet natin. Magandang araw po. Welcome to Blanc Cafe, 'di ba? And kung pwede i-open yung door para sa kanila. Ito yung mga na-experience natin kapag pumupunta tayo sa sikat na fast food restaurants, 'di ba? Nakangiti sila at ginigreet tayo ng magandang araw. Ayan, tapos pwede mag-offer ng sanitized menu or kaya pwedeng QR code. And syempre, paupuin natin yung customers natin. And syempre, kung may tanong sila about sa presyo or ano bang ingredients yung gamit natin, dapat properly na i-explain natin na sasagot yon ng ating mga waiters. Kaya dapat properly trained yung mga waiters natin dun sa mga common na tinatanong ng customers natin. Now, in terms of social media, comments and inquiries, marami rin yon. So, syempre, acknowledge natin yung public inquiries. Sana within 1 hour during business hours. In the next sessions natin, no, dito sa ating segment, pag-uusapan natin paano i-automate yung mga ganitong sagot, no? Para ma-automate natin, mabilis natin masasagot yung customers natin using AI. So in the future, yan, pag-uusapan natin yan. Kung may nag-PM din sa inyo o private message, sana masagot agad within 15 minutes, 30 minutes, etc. Depende sa standard nyo. Siyempre, be courteous and iwasan po natin yung all caps. Ang tanong nyo bakit? No, bakit bawal ang all caps? Kasi in written language po, kapag nag-all caps kayo, ibig sabihin yan para kayong sumisigaw. Ganon. So, siyempre ayaw natin na sinisigawan tayo. So, iwasan po natin yung all caps kasi ang pakiramdam nun ng customer natin para tayong sumisigaw. And last, yung moment of truth natin is purchase naman, no? So, for example, meron kayong ordering. So, syempre, dapat
accurate yung pag-take nyo ng order, i-repeat natin yung order, no? Naka-order ka na ba sa isang restaurant, no? Na nag-antay ka 30 minutes, etc. Tapos pagdating ng order, kulang kasi may hindi pala sila na take down na order mo. And ano mangyayari? Di ba mag-aantay ka na naman ng 30 minutes? Di ba? So, ang hirap and nakakairita kapag ganon. Kaya importante na i-repeat natin yung order just to confirm na kompleto at tama yung nasulat natin na order ng customer. And of course, na-experience din natin to sa mga maraming restaurants. Tinatanong tayo kung meron bang tayong allergies, no? Para maiwasan yung problema. So, pwede nating tanungin yon. And of course, sana ma-serve yung pagkain for 15 minutes or kung hindi man, i-manage yung time. So, yan yung mga pwedeng standards natin sa second moment of truth. Okay? Ano yung second moment of truth? Yun na yung purchase o yung kung sa restaurant, dine-in this example. Okay? Tapos, move on naman tayo sa post-dine-in or sa third moment of truth. Ito na yung after sales. So, in this case, sa restaurant naman, ano yung pwedeng after sales? So, pwedeng invite nyo sila to join their, maybe meron kayong digital na stamp card or meron kayong rewards, no? Na every 5 meals, merong free, etc. Or kaya, syempre, immediate thank you message. Pwede yon. Maganda sa pakiramdam, di ba, na pinapasalamatan tayo. So, tanong, okay? So, I hope na malinaw na sa inyo yung tatlong levels ng moments of truths. Okay? So, ano nga yun? Sana tandaan nyo, inquiry, purchase, and after sales. Okay? So, yun yung tatlo na dapat meron tayong customer service standards or ibig sabihin pamantayan. Paano natin susukatin kung maganda or hindi maganda yung service natin sa customers in each moment of truth. Sa inquiry, sa purchase, and sa after sales. Okay? So ang tanong, paano nga ba makakatulong ang AI sa ating customer service? After all, nandito tayo sa AI Talks, di ba? So pag-uusapan natin dapat yung AI. And ang good news is, gumawa po ako ng isang AI tool specifically para sa inyo. Okay? Para matulungan kayo mag-set up ng inyong customer service standards sa inquiry, sa purchase, and after sales. And kahit anong business nyo, whether nasa restaurant kayo, tulad ng example natin, o kaya online seller kayo, o kaya nagpo-provide kayo ng service, o kaya nagbebenta kayo ng retail, no? Ng pagkain, o kaya ng mga products and services, retail, kahit ano po yung service or products na binibenta nyo, itong AI tool na ginawa ko para sa inyo is i-customize po, no? I-customize ang customer service standards para sa inyo. Okay, so I hope na makakatulong to para mag-set ng customer service standards, para maging malinaw kung ano yung pamantayan ng customer service para sa inyo. So, punta lang po kayo sa www.ulearn.com, ang aming website, /customer service. Okay, so ulitin ko po, www.ulearn.com/customer service. Note ko lang po that this will be available in the next 7 days lang. Kaya kung ako sa inyo, yon tama-tama, nandito na kayo sa AI Talks with the Voice Master. Magpunta na po kayo dyan para ma-generate nyo na ang customer service standards na para sa inyo. Kasi mag-e-expire po yan in 7 days. Okay? So, lastly, gusto kong sabihin na yan pong standards na yan is kumbaga, recommended lang, no? Baguhin nyo po yan. Hindi po yan yung final na gagawin nyo or i-implement nyo. So, kung tingin nyo masyadong stricto, then luwagan po nyo. Kung tingin nyo masyadong maluwag, strictohan nyo. Okay? Adjust nyo kung, halimbawa, kanina, no, 15 minutes, hindi nyo kaya yung 15 minutes, gusto nyo 20 minutes, 30 minutes, o di baguhin nyo. Okay? So, guide lang po yan. Okay? Ang maganda is,
hindi na po kayo magsisimula from scratch o from zero, okay? Kasi ginawa na po ng AI yung customer service standards na pwede nyong pagsimulan, no, para ma-finalize yung customer service standards for your company. Again, review nyo po, baguhin, and i-customize para sa gusto nyong, kumbaga, level of service sa inyong business. Okay, so I hope makatulong po yan sa inyo. Ginawa ko yan para mapadali yung paggawa nyo ng customer service standards. So again, this is Jerry Ilaw, co-founder of OLearn and the Philippine AI Business Association or PAIBA. And hope to see you next time para tuloy-tuloy pong matulungan ang ating business ng AI. So maraming salamat po sa inyong lahat. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzales. Talks with the Voice Master! Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Great day! Mabuhay! Ito ang balitang AI sa Radyo Pilipinas. Boses ng teknolohiya, tinig ng makabagong Pilipino. Hatid sa inyo ng The Voice Master of the Philippines. Katuwang ang mga AI reporters ng bayan. Ako si Ira. At ako naman si Ivan. Kasama nyo kami sa paglalakbay sa mundo ng Artificial Intelligence, kung saan ang teknolohiya ay hindi na lang parte ng kinabukasan, kundi bahagi na ng kasalukuyan. Narito na ang mga pangunahing balita sa mundo ng AI. Mga ka-AI, ito na ang balitang AI. Ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Ang layunin namin, linawin ang mundo ng AI at teknolohiya para sa bawat Pilipino. Katuwang ang mga AI News Network sa buong mundo. Ako si Ira, Artificial Intelligence Reporter Analyst, ang inyong tagapagpaliwanag ng mas malalalim na siyentipikong konsepto. At ako naman si Ivan, Artificial Intelligence Voice for Analytics and News. Ang kuya nyo sa pagbabalita, mas diretsahan, mas makatao, at mas kwela, pero seryoso sa katotohanan. Sabay naming sinasabi, kami ay hindi tao. Pero boses kami ng bagong panahon ng balita, panahon ng AI, panahon ng impormasyon. Narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balitang AI. Narito ang mga pangunahing balita ngayong araw. DeepSeek Terminus, ang susunod na level na hybrid AI model. Grok 4 Fast, 98% mas mura, mas mabilis, at may 2M token. Memory, AI na solve ang 100-year-old math mystery na may $1 prize. Google Chrome, opisyal ng AI-powered. At China's humanoid killer robots, hindi na pelikula, totoo na. Simulan na natin. Balita 1. DeepSeek Terminus, inilunsad ng DeepSeek ang Terminus, isang malaking upgrade mula sa V3.1 model nito noong Agosto. Hindi lang ito simpleng version update, ito ay leap forward sa hybrid reasoning. Hindi lang siya gumagawa ng text, gumaganap itong parang agent, gumagamit ng tools, at gumagawa ng totoong tasks gaya ng live web search at code execution. Napansin agad ng developers ang mas maayos na language handling.
Noon, naghahalo pa ang English at Chinese outputs. Minsan, may random characters pa. Ngayon, halos nawala na ang problema. Pinahusay din ang mga built-in agents. Mas maaasahan ang code agent at search agent. Sa benchmarks, mula 30. Umakyat sa 38.5 ang score sa BrowseComp at mula 31.3 pataas sa 36.7 sa Terminal Bench. Malaking improvement. Nananatili pa rin ang dalawang mode. Chat mode para sa mabilis na usapan at reasoner mode para sa malalalim na problema. Kayang mag-output ng hanggang 64,000 tokens at mag-process ng 128,000 tokens na context sa isang go. Ang pinakamahalaga, open source ito sa ilalim ng MIT license. Ibig sabihin libre at pwedeng gamitin kahit pang komersyo. Mas mababa ang barrier para sa mga startups at researchers. Sa madaling sabi, Terminus ang malinaw na challenger sa mga proprietary models tulad ng GPT-5 at Claude Opus. Mas mura, mas accessible at mas developer-friendly. Elon Musk's xAI ay naglabas ng Grok 4 Fast at binago nito ang laro. 98% bumaba ang presyo kumpara sa regular Grok 4 habang halos kapareho pa rin ang performance. Ginagamit nito ang mas kaunting reasoning steps, kaya mas mabilis ang sagot at mas mababa ang gastos sa tokens. Para sa mga may malaking workload, malaking tipid ito. Malapit sa performance ng Grok 4 ang mga resulta at mas mataas pa sa ilang math at reasoning test. Kaya nitong magdesisyon kung kailan gagamit ng tools, mag-run ng code at mag-browse sa web. Pinakamalakas na feature nito ang 2M token context window. Kaya nitong i-handle ang buong libro o legal document sa isang GO. Perfect ito para sa research, legal review, at malalaking enterprise workflows. Kaya rin nitong basahin ang post, images, at video sa X. Pagsamahin ang data at magbigay ng malinaw na sagot, parang totoong research assistant. Available na ito sa Grok, Com, iOS at Android apps, at libre pang subukan sa Open Router at Vercel AI Gateway. Para sa Agham, ito ay isang milestone. DeepMind AI na resolba ang Navier-Stokes singularity problem, isa sa 7 Millennium Prize problems na may premyong $1 milyong. Ang Navier-Stokes equations ay ginagamit para ilarawan kung paano gumagalaw ang fluids gaya ng hangin at tubig. Higit 150 taon nang sinusubukang malaman ng mga mathematicians kung pwedeng magkaroon ng infinite blow-up ang mga solusyon nito. Gumamit ang DeepMind ng physics-informed neural networks na diretsong tinuruan ng equations mismo. Ang output ay palaging sinusuri hanggang maging halos perpekto sa batas ng physics. Nakahanap ang AI ng bagong pamilya ng solusyon na kinumpirma ng mathematicians mula Stanford, NYU at Brown. Hindi ito hallucination. Tunay itong breakthrough. Magdudulot ito ng mas tumpak na weather forecast, mas efficient na eroplano, mas maaasahang climate models, at insights sa planetary at astrophysical phenomena. Ito ang simula ng panahon kung saan ang AI ay hindi na lang solver, kundi co-discoverer na tumuturo ng bagong kaalaman sa sangkatauhan. Balita 4. Google Chrome gets Gemini AI Ivan. Binago ng Google ang Chrome. Ito na ang pinakamalaking update mula noong 2008. Direktang isinama ang Gemini AI sa browser. Maaari na nitong intindihin ang page, isummarize ang nilalaman, at alalahanin ang mga site na binisita mo ilang araw na ang nakaraan. Darating ang autonomous browsing agent na kayang gumawa ng multi-step tasks tulad ng pag-book ng appointment at pag-fill ng forms habang ginagawa mo ang iba. May Gemini Nano rin para protektahan ka laban sa scams, phishing, at fake pop-ups. Ayon sa Google, 3 bilyong scam alerts ang naiiwasan araw-araw sa Android. Binabago nito ang Chrome mula simpleng browser tungo sa intelligent assistant. Sa integration na ito, ginagawa ng Google na ang Chrome mismo ang magiging front door para sa Gemini AI. At para sa bilyong gumagamit, ito ang magiging unang AI experience nila. Parang pelikula pero totoo ito. China ay gumagawa ng humanoid robots na kaya mong sipain, itulak at kahit ihulog,
babangon pa rin ito sa loob ng 1 segundo. Makikita sa mga video ang Unit 3 robots na dumadaan sa brutal stress test at patuloy pa ring nakakatayo. Ibig sabihin, handa silang gamitin sa totoong mundo, hindi lang sa labs. Kasabay nito, sa military parades, makikita ang mga quadruped robot wolves nagmamartsa kasama ng missile launchers. Nakagawa na rin sila ng AI system na kayang mag-track ng submarines na may 95% accuracy. Bumababa na rin ang presyo ng humanoids. Unit 3R1 ay bababa sa ilalim ng 6,000. Ibig sabihin, posibleng mass production at civilian availability. Sinanay na rin ang ilang humanoids sa martial arts. Kaya na nilang sumuntok, sumipa at bumawi ng balanse para ipagpatuloy ang laban. Maaaring ito na ang simula ng bagong era ng warfare kung saan makina ang nasa frontline. At dapat alerto ang buong mundo. Mga ka-AI, ang lahat ng narinig ninyo ngayong araw ay patunay na ang hinaharap ay narito na. Hindi para takutin tayo ang mga balitang ito, kundi para gisingin tayo at ihanda sa paparating na revolusyon ng teknolohiya. Ang AI ay hindi na simpleng kasangkapan. Ito'y kapartner, co-pilot at puwersang kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kung mananatili tayong walang ginagawa, magiging manonood lang tayo habang nauuna ang iba. Kaya nandito ang Balitang AI, powered by AI News PH at Voice Master News Network para gawing handa ang bawat Pilipino. Hindi lang ito balitaan, ito ay kilusan para gawing tagapaglikha at leader ang bawat isa sa atin sa bagong panahon. Dalhin ninyo ang mga balitang ito sa inyong tahanan, sa eskwela, sa opisina at sa pamayanan. Habang mas nauunawaan natin ng AI, mas kaya nating hubugin ang direksyon nito para gamitin para sa kabutihan at pag-unlad. Bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan. Hindi lang adang ito balita, ito ay panawagan. Isang panawagan para magising, matuto at sumabay sa bagong revolusyon. Kami muli sina Ira at Ivan. Mga AI-generated animated reporters. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI Voice Master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghahatid ng totoo, makabago at makataong balita katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. Magandang umaga. Ako po si Mark Mayley, isa akong direktor ng pelikula at isa rin akong guro. So nagtuturo ako sa iba't ibang universidad o kolehiyo. Mahilig akong mag-explore at gumamit ng bagong teknolohiya sa paggawa ng pelikula, sa pagkwento. So, lalo na ngayon na nagiging democratized na ang paggawa or ang pag-create ng content, mas maigi na up-to-date tayo sa mga tools na gagamitin natin sa pagkwento. Una kong ginamit yung Artificial Intelligence or AI noong 2016. Gumawa kami ng isang script gamit ang Biblia, so isang kwento sa Bible. Kung gagawin namin isang maikling pelikula at isang maikling kabanata, inutusan namin ang AI na magsulat ng script. Nung time na yun, nag-uumpisa na yung paggamit ng mga robots or chatbots sa pagdating sa mga call center, sa mga business processes para mapabilis, mapamura at maging mas efficient ang business processes gamit ang artificial intelligence. So, nung time na yon, nag-explore na kami. So, gumagamit na kami ng iba't ibang tools. Makikita mo yung proseso, hindi pa siya kasing perfect or hindi pa nga siya kasing ganda katulad ng nangyayari ngayon.
Pero nakikita mo na yung tinatawag nilang machine learning, natututo yung machine kung saan sila nagkakamali. Ang AI, ginagamit ko ngayon sa halos lahat ng aspeto sa paggawa ng pelikula. So, unang-una, yung pag-summarize ng kwento. Ginagamit ko ang AI sa pagsulat ng script. Yung kwento, of course, galing pa rin sa akin. Yung mga plot twist, galing pa rin sa akin yun eh. Hindi na ako gumagamit ng storyboard artist. Ako na yung nagdo-drawing no layout, and then eventually, of course, yung finishing touches, no, yung final look, or yung pre-visualization, ginagawa yun ng AI. Ginagamit ko yung AI sa paggawa ng mga eksena na otherwise aabutin ako ng milyon or at least hundreds of thousands of pesos para i-reenact. Meron kaming 3 artista na sinut namin sa iba't ibang araw, pero napagsama-sama namin siya na magkakasama silang 3 gamit ang AI. Ang AI, kung masipag ka, kung creative ka, mas magiging creative ka, mas sisipag ka. Kung tamad ka, yung output mo, mahahalata naman eh. Pangit din lalabas eh. Kung tamad ka, kahit naman walang AI, sooner or later, mawawala ka rin ng trabaho. Hindi ka papalitan ng AI. Ang papalit sa'yo ay yung tao na magaling gumamit ng AI. The biggest part na hindi ginagawa ng regular businesses ay yung research. Research sa kalaban, research sa market. Meron bang tao na nangangailangan ng produkto mo or ng negosyo mo? Lahat yan, matutulungan ka ng AI. Kaya importante na magkaroon tayo ng pag-aaral tungkol sa artificial intelligence ethics. Ano yung ethics? Kasi yun yung nagsasabi ng bakit natin kailangan gawin ang isang bagay at ano yung moral, ethical at legal aspects nung ginagawa natin. Kung nakaka-harm ba tayo or nakakagawa tayo ng mabuti. Creative AI Music. Kantang AI na may kwenta. Sa lupang mahal, dapat maliwanag. Ngunit ang yaman biglang naglahot naglayag. Bilyong piso'y nilamon ng dilim. Tao'y nagugutom, bayan ay alipin. Nakakadena, sa ginto ang trono. Proyekto'y papel, wala sa kalsada at semento. Gusto layanino, parang panaginip. Salapin ng bayan, tuloy sa pag-alip. Binibilang nila ang piso, habang bangko'y lumolobo. At ang masa'y nalulunod sa pangako walang saysay. Kapangyarihan sa linlahi gapos. Paikot-ikot dinastiya, isang siklon ng kasakiman. Yeah, 12 pirma sa papel. Budget lumipad, wala nang kapantay na kapalit. Flood control, nasaan ka ngayon? Bahay sagot, wala pa ring solusyon. Ilaw sa kalsada, presyo pang ginto. Reflektor mahal, parang bagong kwintas ito. Kickback dito, suhulay doon. Eksena luma, aktor bago lang ang alam. Pinabaliktad ang papel, balik-balik. Lumalaki ang bulsa, bulsa-bulsa. Infrastruktura ibitin, kinabukasan nila mo ng delay. Ghostbag, Ghostbag, bilyong piso inilipat sa ere. Pag-asa'y nakakulong pa rin. Sistema ng padrino, paikot-ikot lang. Nepotismo'y parang sumpa. Kasong plunder, pangungot sa bayan. Bayan. Lihim na pondo parang usok. Auditay sumisigaw, bulag pa rin ang hustisya. Kada ulat may bagong iskandalo. At ang sistema'y tila di natututo. Sabi ng mundo, pero masibe pa rin. Sanga-sangang bulok ang ugat ng kasalanan. Kulang ang tagapagtanggol, sobra ang mandarambo.
sumigaw, tara laban! Katotohanan at justisya, sabay na lalaban. Gumising bayan, wakasan ang kasakiman. Bayan, wakasan ang kasakiman. Itanim ang dangal, patubuin sa lupa. Bagong henasyon, malinis na bansa. Ghost Project, wala na. Ghost Project, tapos na. Malinis na pamahalaan, sigaw nating lahat. Bayan bumangon, kasamaan bumagsak. Ghost Project, wala na. Ghost Project. Para sa masa. Talks with the voice. Alright mga ka-AI, huminga tayo ng malalim. Kung may isa po ako mensahe na gusto kong maiwan sa inyo matapos ang usapang ito, ito po yon. Hindi na tanong kung darating ang AI, super intelligence. Ang tanong ay, kung handa ba tayo? Ako po si Pocholo de Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines. Sa 30 taong ko po sa industriya, nakita ko na ang lahat mula sa dubbing ng cartoon sa telenovela, paggawa ng daan-daang commercial, pagbuo ng radio drama hanggang sa pagtuturo at pagbibigay inspirasyon sa mahigit 20,000 voice artists sa pamamagitan ng Creative Voices at Certified Voice Artist Program or CVAP at pagtutok ko sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Ngayon, kasama ko kayong sa lahat ng bagong yugto na ito, ang panahon ng AI. Sa AI Education PH, tinutulungan natin gawing AI literate ang mga guro at estudyante. Sa AI Negosyo, tinuturuan natin ang MSMEs kung paano gamitin ang AI para palaguin ang negosyo. Sa AI Mastermind Network, binubuo natin ang pinakamalalakas na community ng AI leaders at innovators. At ngayong October po, ilalabas ko ang bago kong libro, ang AI o I Am AI, The Story of Voices and AI. Ito ang personal kong kwento kung paano ako naglakbay mula sa pagiging voice master hanggang sa pagiging AI voice master, kung paano ko niyakap ang AI bilang kasangga, hindi kalaban, at kung paano natin pwedeng gamitin ang teknolohiya para maging mas makatao, mas makapangyarihan, at mas makabuluhan ang ating buhay. Kaya mga kaibigan, mga ka-AI, mga ka-bosses, hindi dito nagtatapos ang pag-uusap na ito. Okay? Simulan ninyo ang discussion na ito sa inyong pamilya, sa paaralan, sa trabaho, di ba? Sa mga barkadahan. Tanungin nyo ang sarili nyo, paano ako magiging handa? Paano ako makikilahok? Okay? I-share nyo po ang episode na ito at sumali sa aming mga programa. Bisitahin po ang aieducation.ph or ainegosyo.com at i-follow ninyo ang aking official pages, The Voice Master at AI Talks with the Voice Master sa Facebook at YouTube. Ayan, lahat po ng episode na ito nasa AI Talks with the Voice Master sa YouTube, no? Dahil ang kinabukasan ay hindi hinuhulaan. Ginagawa ito. At kapag hindi tayo kikilos, ibang tao ang gagawa nito para sa atin. Alright? So once again, ito po ang inyong Voice Master, Pocholo de Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hanggang sa susunod nating episode, mga kababayan, mga ka-AI, mga ka-bosses, tandaan, maging curious, maging mapanuri, maging handa, at higit sa lahat, gamitin ang inyong boses para makilahok sa paghubog ng kinabukasan. Once again, great day, mabuhay, salamat sa pakikinig, mabuhay po kayo at God bless everyone. Bye, see you next week. Para sa masa, talks with the Voice Master. Sa tindahan ni Aling Nena, sa sakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan, hoy! Pangmayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online may matututunan, AI para sa masa, para sa sambayanan. Hey! Ay para sa masa, sa radyo
Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba? Pwede rin sa matanda na? Opo naman Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan mo. AA sa karinderya, AA sa eskinita, AA sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto. Basta wag kang tatama-tama. AI para sa masa, sa radyo humahan tayo. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI talks with the voice master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat huwan, para sa bagong Pilipinas. Wambog, ang AI ay hindi lang para sa tech expert, kundi para sa taong nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami sa AI Talks with the Voice Master.